Ewan ho ba natin dito kay Boying Remulla? Minayat maya ang presscon. Kaya naman di na ho nakapagpigil itong si retired Ombudsman Samuel Martires at sinoplak niya na naman ho itong si Boying Remulla dyan sa walang humpay na pagpapapresko niya. At dito ho sa video na to, nako, nakasilip sa gedli itong si Auntie Claire. Pagka ho yan si Auntie Claire, nakasilip na sa gedli, ibig sabihin, it's game time na dyan sa Malacanang. Kaya nagulat daw ho sila dyan sa Malacanang, nagulantang. Doon sa secret decision, kaugnay doon sa mga kinaharap na problema nitong si Senator Joel Villanueva sa mga nakalipas na panahon. Pero bago ang lahat ng mga kababayan, isang like at isang subscribe. Naku, masayang-masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Unahin na ho muna natin mga kababayan itong mga banat ha, nitong si former Ombudsman Samuel Martires. Dito sa kanyang dito sa pumalit sa kanya na si Boying Remulla. Ang bana to netong si Ombudsman Samuel Martires, hindi tungkulin ng Ombudsman ang araw-araw na mag-presscon, palakpakan, di ba? Ay, subscribe po kayo ulit. Hindi daw ho. Hindi daw ho trabaho, hindi tungkulin ng Ombudsman na mag-presscon araw-araw. Yang meron pagka-fame whore yang si si Boying Remulla, yung tipong uhaw na uhaw sa kasikatan. Di ba? Para sabihin ito ang ginawa ko. Na ipahayag sa mga tao na linagdaan ko ang kautusan sa pagpapatalsik kay Sen Juan de la Cruz. Marahil ang aking kahalili ngayon ay ginagawa ito. Pero ako, ayokong magpasikat kapalit ng dangal ng mga taong hindi pa hinahatulan ng korte. Nakuyari si Boying Remulla dyan. Hindi o kasi ang problema dito, pagka itong si Boying Remulla, yan, bakulaw na yan. Pagka binuka na ho niya ang kanyang bunganga, pag nagsalita na akala mo, lahat ng binabanggit niya talagang, di ba? Ang dating parang guilty na talaga eh. Ang dating, hindi ko sinasabing ngayon. Ang dating sa the way na i-deliver niya ang kanyang mga press con. Yan ang problema dito kay Boying Remulla. Kaya naman Boying, imbis na magpa-epal ka ng sobra-sobra, gayahin mo na lang itong si retired Ombudsman Samuel Martires. Imbis na durugin yung mga kalaban sa politika, dapat talaga trabaho lang. Diba pwede namang gawin itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na lahat ng posibleng kumalaban sa anak niya si Vice President Sara Duterte noong 2018, 2019, 2020, pwede niya trabahuin eh. Pero inuna ho niya ang trabaho. Hindi ho siya nanira ng kung sino-sino. Yung pagkakakulong ni Dilima, ano niya yan eh. Nga talagang may malaki problema ng ali na yan. Diba? Si Trillanes, nakulong ba si Trililing? Ginipit ba si Trililing kagaya ng panggigipit na lang ngayon dito kay Pastor Kibuloy? Dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Dito kay Senator Bongo? Ginawa ho ba nila yan dito kay Trililing? Hindi ho ginawa ng nagdang administrasyon yan. Kasi ang focus ho nila noong mga panahon na yun talagang trabaho para sa ating mga kababayan. At ito, meron ho tayong good news, palakpakan. Yan sinasabi natin mga kababayan, di ba? Dapat paminsan-minsan, talagang sumasalansan ho tayo ng good news dito sa PH Update. Department of Finance, ito galing ho ito kay Congress Meow, palakpakan ho natin. Department of Finance, plans to increase VAT to 15% by first quarter of 2026. Palakpakan! Dagdag buwis para sa mga ordinaryong Pilipino. Gutom na ho talaga yung mga politiko. Medyo na istorbo yung pagnanakaw nila dahil nabulgar yung mga kalokohan ng ibang mga congressman. Pero tuloy-tuloy pa rin ang nakawan, ika nga. Damihan, gaano ba kalaki ang VAT natin ngayong mga panahon? Di ba 10% lang? Di ba? 12% ang VAT ngayong mga panahon na to. 12% ang VAT. Pero ang plano nitong itong si Rectong di pwedeng utusan, itong si Rectong Batugan. Dapat tawag dito Rectong Batugan eh. Di ba, ano ba yung mga ayaw utusan? Di ba, tamad? Kung ayaw mautusan, hindi umalis sa gobyerno, walang yakang batugan ka.
Ang balak ko nitong si Rectong Batugan, mula 12% ng VAT, by first quarter daw ng 2026, gagawin hong 15% na. Palakpakan. Panibagong pagpapagaan sa buhay ni Juan de la Cruz, pinaplano ho ng administrasyon nitong si Bangag. Palakpakan. Ito mga kababayan, punta na ho tayo dito sa dito kay Auntie Claire. Kasi kailangan ho natin pasinahan to si Auntie Claire eh. Di ho natin pwedeng palampasin ang mga kabalbalan nitong si Auntie Claire. Dapat talaga pagka nagsalita yung ali na yan, dapat kahit pa paano pasadahan natin dito sa PH Antique. Ito, Auntie Claire, game. Yusek, good afternoon po. Yusek, what do you think about the quote-unquote secret decision on the case of Senator Joel Villanueva? Is this acceptable? Kung ito po ay mapapatunayang totoo, ito po ay nakakabahala dahil hindi dapat nagkakaroon ng pagdududa ang taong bayan sa ating justice system. Considering na ito po ang isa sa pinakamahalagang ahensya upang maiwasan at matugunan ang issue about sa korupsyon sa bansa. At tayo naman po ay nananalig at nagtitiwala sa kakayahan ni Ombudsman Boying Rimulya. At kahit sila ay independent body, dapat din natin sabihin sa kanila, sa atin, sa pamamagitan natin, na dapat ito talagang imbestigahan ng malaliman upang kung anuman ang may pagkakamali, kung anuman ang nalabag na batas, kung mayroon man, ay dapat itong masolusyonan at maitama ng Office of the Ombudsman. Yeah. Pero if it's true na secret decision nga po siya, Yusek, do you think valid pa rin yung decision, or at least should the former ombudsman who released the decision be held liable? Depende po sa sitwasyon. Mahirap po kasi mag-speculate ngayon. Yan. Pero kung may nalabag po ito at halimbawa po ay hindi po nabigyan ng kopya ang mga parties, yung pong time para mag-file ng anumang aksyon, let's say motion for reconsideration regarding the said decision, ay hindi naman po umaandar. So depende po yan sa lahat ng sitwasyon at meron nga pong isang provision sa rules of procedure ang Office of the Ombudsman na kung di tayo nagkakamali sa news na lumabas, 2016 ay meron ng motion for reconsideration. Pero kapag criminal case po ang kaso, ang pag-file po ng motion for reconsideration ay hindi po nagpapahinto para maisampa ang criminal case sa Sandigan Bayan. So, or kahit sa anumang korte na maaaring pagdalhan ng kaso. So, lumalabas po kung nagkaroon ng motion for reconsideration in 2016, dapat hindi na dapat agad umabot ng 2019 or 2 years para madesisyonan yung motion for reconsideration. Dapat naisampa na ito sa Sandigan Bayan. Kung yun po ang magiging one of the fact. Kaso nga ang problema dito, madam, noong nag-motion for recon, ilinatag nitong si Senator Joel Villanueva yung mga ebidensya na laban sa kanya, mga forged, mga peke, dinuktur. Di ba? Ngayon, kung doon pa lang sa pagsisiyasat ng ombudsman, palsipikado na yung kaso laban dito kay Senator Joel Villanueva, pagdating ho ng Sandigang Bayan, baka ganun din ho kahihinat na yan. Hindi naman ho natin pwedeng mapagkakaila na hindi ho natin pwedeng ipagkaila na mahusay na abogado itong si retired Ombudsman Samuel Martires. Kaya nung ilinabas yung mga certification siguro galing NBI nung pinagbangga itong mga anong tawag dito, mga signature na to, talagang hindi ho sila nagmamatch. Sinabi siguro nung mga forensics na expert, yung mga perma-perma, di ba? Oh, minamagnifying glass daw yan minamicroscope daw ho yan. Sabi nitong si retired Ombudsman Martires sa pagsisiyasat kung dinoktor, totoo, peke, yung mga pirma na yan, di ba? Lumabas doon sa mga certification, doon sa mga dokumento, talagang dinoktor ang pirma nito si Senator Joel Villanueva. Ano pa gagawin ng Ombudsman? Alam nga naman ipadala diyan sa Sandigang Bayan, gayong dumaan na sa kanila, ipinakita na yung motion for reconsideration nito si Senator Joel Villanueva na talagang yung mga dokumento mga palsipikado kagaya ng mga nagsampa sa kanya, di ba? Ano ho yan, dilawan pinklawan niya si Joel. Nakita ho natin yung yung biography niya, yung tuwid na daan.
Kasali ho siya doon. Pero ang sinasabi ho natin dito, dahil ngayong ang administrasyon na to, wala na hong ginawa kundi gibain yung mga posibleng makalaban nila sa politika, kaya ho tayo nagsasalita ngayon ng ganito. Pero di ho natin sinasabi na 100% absuelto talaga yung mamayan. Pero kung personally tayo tatanungin, hindi ho tayo naniniwala. Hindi ko tayo naniniwala kasi tawag dito, kapatid natin yan sa pananampalataya. Hindi yan gagawin ni Senator Joel Villanueva. Ang point ho natin dito mga kababayan, wala nang dahilan para isumiti pa o dalhin pa sa Sandigan Bayan yung mga problema na isinampa dito kay Senator Joel Villanueva dahil naging sapat na yung mga naging basihan para i-dismiss o gurgurin na yung mga kaso na yan sa ombudsman pa lang. Or data na masasabing or makikita ng Office of the Ombudsman. Sunod na tanong mula kay Ana Bajo, GMA Online. Good afternoon, ma'am. Ma'am, will Malacanang release the SALNs of President Marcos's cabinet members given na ito po yung nagiging practice, I think, Pinoy time? Will the Office of the President revive this policy po? Pag-uusapan po ito ng cabinet members bukas po. Magkakaroon po yata sila ng pagmimitingan pa, pag-aaralan pa kung paano aayusin yung mga salin nila. Pero yung point blank, ilalabas nila, hindi pwede yun. Di ba? Sa bagay, pwede. Pati ba First Lady? Hindi naman kailangan maglabas ng salin si First Lady, di ba? Ayos lang yun. Hindi naman pala kailangan si First Lady eh. Kaya na ho yan, okay na tayo dyan, higang. Para sa mga aso nitong si Marcos Jr., huwag kayo mabahala dito sa salin-salin na to. Yun nga ang mga karapatan ni Tatay Digong, hindi rin respeto eh. Nagawa na lang ng paraan para ipalipad sa dahig Netherlands. Yung pang kapirasong papel na yan hindi gayang solusyonan ng inyong among bangag dyan sa Malacanang. Posible naman na tayo. Ma'am, quick follow-up lang. Marami na pong senators and congressmen yung voluntarily naglalabas ng kanilang SALN. Will the President do the same? Tignan po natin kung ano po ang nararapat. Thank you, ma'am. Next question. Puro motherhood statement. Hindi ho siya pwede magbida-bida doon sa issue na yun eh. Yung issue ng SALN, hindi ho siya pwedeng magbida-bida doon. Baka masermonan siya nitong si Marcos Jr. Question mula po kay Jean Mangaluz, PhilippineStar.com. Good afternoon. So the official explanation so far for the fire in the DPWH was that it's a short circuit. So is the President satisfied with this explanation? How do we ensure that any possible evidence is protected from tampering, not just for the flood control issue, but for other possible corruption cases in infrastructure? Unang-una po tungkol sa pagkakasunog ng parte ng DPWH building, sinabi naman po ni Secretary Vince na patuloy pa rin po ang pag-iimbestiga kung ano talaga ang nangyari dito. Pero ang sabi po niya ay wala naman po naapektuhan ng mahalaga mga dokumento at inuutos na rin po niya sa mga regional offices na magsagawa na rin po ng mga digital copies para po kung ano mat mangyari ay protektado po ang mga dokumento. Just a quick follow-up. This news just came in this morning. So a group of protesters stormed the ICI earlier today. How does the palace react to this? Ito yung tinutukoy nitong si Ating yung mga nagprotesta diyan sa harap ng ICI. Ito mga kababayan, yan oh. Yan oh, talagang takbuhan yung mga mga Gen Z eh. Yan oh. Sige, sugurin nyo. Sige. Sirahin nyo yan. Hindi, joke lang. Sige, tulak nyo lang, tulak. Sige na, Ay, iba yung sigaw. Sigaw pa lang, parang alam ko na kung kanino tong mga to. Pambihira. Sige. Tulak yan. Huwag matakot. Tulak yan. Anak ng toka, 10 kalahati lang pala. Sige, tulak ka yan. Pambihira, oo. Tulak. Ay tila naghugas kamay, hindi
Sige, sigurin niyo yan, mga makakaliwa. Wala lang kwenta yung mga yan. Dito tayo, you know, tinutukoy itong reporter na to na sinugod daw yung independent commission. Wala naman kwenta yung mga sumugod din, mga ano yung mga tag dito, mga dilis lang yun. Hayaan nyo yung mga... Hindi ko po nakita kung ano yung news yan. Bakit po sila pumunta? Nako po. To protest yung lack of transparency daw and yung kawalan ng mabagal yung pag-process ng cases. Okay, muli, ang ICI po ay isang independent commission. At kung ano po ang kanilang mga isinasagawa ngayon at kung ano po ang mga polisiya, ito po ay nasa ICI na po. At siguro po ang nararapat po sa ating mga kababayan, tinutugunan po ng gobyerno ang pag-iimbestiga dito. Tinutugunan din po ng ICI sa nakikita po natin na ito'y tinutugunan. Marami po kasing mga kaso. Nakapagsampa na po kahapon si Sec Vince ng karampatang mga kaso at hindi po dapat siguro mainip ang ating mga kababayan hanggat nandiyan po at may nagtatrabaho at bawal mainip, hindi pwede mainip. Wag mainip ang taong bayan. Ano ba yan? Basta ano lang, hintayin lang natin. Maano yan, maaayos yan eh. Si Marcos pa ba, di ba? Ano yan, maayos siya sa 2028. Pag-upo ni VP Sara. Ang intensyon naman po ay maganda para po mapanagot ang dapat mapanagot. Yeah. Hayaan na lang po natin na umandar yung sistema at ang procedure. At wag po tayong masyado maging negatibo sa ginagawa ng gobyerno sa ngayon. Last question on my end. So how did the President react to the news that the DPWH was only able to build 22 classrooms this year? Can we expect anyone to be held accountable for this number? Opo, inuutos na po ito ng Pangulo na agarang matugunan ang kakulangan sa classrooms at nagkaroon na nga rin po at pinakikita na po at gagawin yung catch-up plan. Gagawa po sila niyan. At nung nakaraan pong araw ay sinabi po natin na isasama na rin po ang local government units para po mas mapabilis ang pagpapagawa ng mga eskwelahan. So, titingnan po rin ni Secretary Vince kung bakit nagkaroon ng delay sa pagpapagawa ng mga classrooms. So kung meron po dapat managot dito, bakit napabayaan po dito? Asahan po natin na may mananagot po. Okay. Mag-4 na taon na kayo dyan, mananagot pa rin, administrasyon, ganon. Mga walang yata talaga itong mga... Hinahanap nyo pa kung sino mananagot. Ipakulong yung si Bunoan. Ipakulong yung mga district engineer. Ipakulong nyo yung mga congressman. Naninenok ang pera na sambayanan. Hanap-hanap. Sa kakahanap nyo, wala kayong nakita, mga inutil kayo. Next question mula po kay Katrina Domingo, ABS-CBN. Sige. Sunod, next question. Hindi ako na lang, kunyari ako yung sasagot kay Auntie Clara. Ako lang sasagot para kay Auntie Clara kasi walang kwenta yung mga sagot ni Auntie Clara. Sige, game. Student leaders ang nag-question kung bakit daw po sa PNP ang bilis umaresto ng mga young protesters pero sobrang tagal bago sila mag-aresto ng mga big-time corrupt actors. What is the Malacanang's directive for government agencies under the executive branch to make sure that it convinces the public by actions, not just words, na fair yung pagpapatupad noong mga pag-arrest o nung ibang mga policies at orders with regard to this flood control issue? Unang-una po, alamin po natin. Unang-una siyempre kailangan yung mga politiko dadaan niya ng due process. Kailangan mo silang palabasin ng ibang bansa, kagaya nitong si Elizalde ko. Pagka medyo mainit na sa kanila ang sitwasyon, kailangan talaga silang hayaang makalabas ng bansa. At yung mga ebidensya, kailangan talaga sinugin. Ngayon, para naman dito sa mga para sa mga realista na to, lalo na yung mga kabataan, kailangan namin gawin yan. Para syempre, matakot sila na wag nang ulitin yan sa mga susunod na panahon dahil meron silang kalalagyan. Ang pinoprotektahan ng ating pambansang kapulisan ang mga magnanakaw sa pamahalaan. Yun lang. Thank you. Kung ang inaaresto po ba ay nahuli na may ginagawang aksyon, kasi ito po ay isa sa paraan at isa sa mga legal na paraan ng kapulisan na sila ay maaaring umaresto kung caught in the act, gumagawa mismo ng krimen. Kung sila ay gumagawa ng krimen o may basihan na sila gumawa ng krimen, maaari po silang maaresto.
Hindi Yung tipong flood control, dinadalhan ng mali-mali ang pera, hindi caught in the act yun. Kahit na yung mismo nagdala ng pera, siya, sa Blue Ribbon Committee. Liar! Walang katotohanan yan. Diba? Hindi yung caught on the act yung mga kabataan na naglalabas sa saloobin yung bawal yun. Bawal yun. Pero yung pagka dadalhan ka ng mali-mali ang pera sa yung bahay sa Forbes Park, okay lang yun. Yun ang... Hindi po lisensya ang pagiging kabataan para po gumawa ng isang krimen at sasabihin na huwag niyo kaming hulihin dahil kami ay parte ng kabataan. Yeah. Ang batas po ay walang tinitignan. Kabataan na nasa tamang edad, senior citizen, may edad. Kapag gumawa ng krimen at lumabag sa batas, dapat lamang pumanagot. So, ang mga kabataan, ang dapat na pag-asa ng bayan, sila na po ang maunang sumunod at tumupad sa batas. At ang tangi lamang sana nilang gawin, maging ehemplo sa iba pang mga kabataan. Ma'am, just a follow-up question, still related to the public seemingly hindi sila satisfied doon sa ginagawang investigation. Senator Alan Peter Cayetano suggested na dapat daw po sa ICI panel magdagdag ng member of the opposition to make sure na there are enough checks and balances within that independent panel. What does the palace, how does the palace respond to this suggestion? Depende na po yan sa ICI. Hindi naman po ang Pangulo ang magdagdag ng miyembro. Kung ano po sa tingin nila ng ICI, kung anong kailangan nila, sila na po ang gumawa ng kanilang polisiya. Ma'am, so it won't need another appointment from the president because it was, while the ICI is independent, it was the palace that created the body as well as appointed the officials sitting on it. May executive director na po kasi na nai-assign sa ICI, kaya sila na po ang dapat gumawa dito. Next question mula kay Bettina Unite, Manila Bulletin. Good afternoon po, Your Bettina Onite. Will the President certify as urgent po yung Classroom Building Acceleration Program, although it has been identified as one of the Kaya ayaw namin yan. Gusto namin yung Flood Control Acceleration Program. Walang classroom. Saan na naman nanggaling yung kabututan na yan? Walang Classroom Acceleration Program. Saan nanggaling yun? Tigil-tigilan mo yan, ating ha? priority bills of the administration po. Senator Bam Aquino called on the President to certify it as urgent considering Yan. po that only 22 classrooms were built so far. Opo, alam po natin na ang classroom shortage ay isa po talaga sa gustong tugunan ng ating Pangulo. At kung ano man po yung bill, sana po mabigyan po agad ng kopya dahil hindi pa po ito naaaral. Kapag ka po nabigyan na po ng kopya ng bill, tignan po natin kung dapat na pong umaksyon ng Pangulo. Next question mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi, Yusek. Can we have Malacanang's take on Makabayan's statement that while the Marcos Jr. administration says that there's no pork barrel or any kind of insertions in the 2026 budget, there are still institutionalized pork in the form of allocable funds na ayon po sa DPWH, ceiling for infrastructure projects per district? Siguro maaari nyo po muna silang tanungin, nasaan yun? Ituro nila para makasagot tayo ng tama dahil kung sila ay magsasabi lang na mayroong mga allocable funds para sa mga lawmakers' pet projects, siguro dapat ibigay nila sa atin ang listahan, ituro nila at kung sinong mga lawmaker ito. Follow-up lang po sa question ni Ate Kat. A UPD-USC chairperson Wax Buenaflor was subpoenaed by the police for organizing a protest in UP Diliman. Nagwa-warrant po ba yung pag-organize ng mga protests? Nagwa-warrant po ba yung gantong pag-organize ng protests for them to be issued a subpoena? Unang-una, ang pagbibigay po ng subpoena, hindi naman po ibig sabihin na yung taong pinapatawag ay may kasalanan. Maaari makapagbigay lang sila ng mga impormasyon na makakatulong upang makita, ma-pinpoint at masama sa kaso yung dapat na masama. So, kapag ka po kayo ay inisyo ng subpoena, it doesn't mean that you will be included as one of the respondents in the case. So, you might be just called upon to give some information that could help the investigation of the investigating body. Next question mula po kay Ann Soberano, Bombo Radio.
Good afternoon, Yusek. Pa-expound lang po sa statement ni Secretary Teodoro. He said the Philippines is at the spearhead of current threats to the international order, citing China's latest illegal action sa West Philippine Sea. And he said, and I quote, "The President has instructed us to be unyielding and to reshape our defense ecosystem as quickly as possible into a multi-threat, multi-domain system." Okay, unang-una, alaman po natin kung ano ang sinabi ng Pangulo na we will not surrender and a square inch of our territory. Nabubulol-bulol ka pa, ante. Yun lang sasabihin mo, nabubulol-bulol ka pa. So, hindi natin hindi tayo titiklop sa ating pagpoprotekta sa parte ng karapatan natin, ng bawat Pilipino at ng interes ng ating bansa. So, ang nais lamang po din ng Pangulo ay palakasin ang ating puwersa para sa ating defense. At the same time, makipag-ugnayan sa mga nasyon na may parehong values and goals. Yun lamang po. Ito'y para sa atin na rin. Internal resilience ang kinakailangan natin. Follow-up lang din po, Yusek. Patuloy pa rin po yung ingay regarding sa coup plot or destabilization. And maraming nagsasabi po na posibleng ang Pilipinas po ay magiging kagaya po ng Myanmar. Comment po ng Palace. Tingnan nyo muna kung saan nagagaling ang mga issues na ito. Ito po ba ay galing sa mga obstructionists, fake news peddlers, walang mga otoridad para magsalita? Kung ito po ay kumakalat at isa lang ang merong otoridad na magsalita, tandaan nyo yan mga kababayan. Walang iba yan kung hindi yang si Ante Claire, palakpakan. Kung kayo ay walang otoridad para magsalita, huwag kayo magsasalita. Kita nyo kung saan galing at maituturo nyo na malamang ito ay mula sa mga nagnanais na paalisin ng Pangulo sa pwesto. Huwag po natin paniwalaan. Pero handa naman po ang gobyerno sa anumang maaaring palaki nila. Thank you. Next question mula kay Ace Romero, Philippine Star. Handang-handa. Yusek, may I just ask on dun sa SALN kasi you mentioned that the cabinet members will meet tomorrow. Ano pa po yung pag-uusapan nila regarding sa release ng SALN given nabanggit na ng Pangulo na susundin naman niya yung pulisiya ng Ombudsman tungkol sa pagiging open sa SALN? Magmi-meeting pa lang po sila. Siguro tignan po natin. Baka sa Lunes makapag-report ako kung ano po yung napag-meetingan nila tungkol sa kanilang SALN. Pero ipag-usapan ba mga safeguards, mga ganun po ba? Or paano ba? Hindi ko masasabi. Hindi ako kasama sa meeting. Basta bukas magmi-meeting po sila. Pero safe to say, Yusek, na good as yes na magre-release? Hindi ko masasabi kung good as yes. Hindi. Inaayos pa kayo ng masyadong apurado. Maglalabas din ng ano yan, ng SALN. Kayo naman, kalmahan nyo lang. Diba? Kalmahan nyo lang. Kasi sila po yung magmi-meeting. So, hindi ko po masasabing yes kasi hindi po ako kasama sa meeting at sila po ang magdidesisyon dito. Okay po. Akala ko bang age of transparency na tayo? Di ba akala ko bang yan naman talaga ang normal? Ibinibida ni Marcos Jr. pagka mayroon siyang interview, talagang palong-palo siyang maglabas ng SALN niya. Bakit tila baga ngayon mismong tagapagsalita ng Malacanang hindi malaman kung, kasi simple lang naman yan kung talagang gusto maging pulisiya ng administrasyon ng paglalabas ng SALN, hindi na kailangang hintayin itong si Ante Claire. Galing na mismo sa ating presidente, maglalabas siya ng SALN niya. O hintayin lang natin, maglalabas din yan. Ganun lang yun. Medinilla. Business Mirror. Yung follow-up lang rin po, ma'am. Aside from SALN, may other topics pa po bang pag-uusapan sa cabinet meeting tomorrow? Hindi sa akin nabigay ang agenda, pero alam ko na nagkakaroon ng issue about SALN at ito'y natanong natin kung darating yung time na maaari sila magbigay ng kanilang SALN voluntarily at yun nga daw po ang pag-uusapan nila bukas. Thank you po. Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA News. Can we just get the palace statement, ma'am? Juan Ponce Enrile and Gigi Reyes and Janet Lim Napoles were acquitted of 15 counts of graft related to the PDAF scam. Nagsalita na ang korte. So, nagsalita na ang korte. Igalang natin. Nagsalita na, hindi, bayad utang yun. Sabihin mo na lang ganito, Juan Ponce Enrile, paid na kami sa'yo. Igalang po natin. Sa lahat ng pagpapakaasong ginagawa mo sa amin, bayad na kami sa'yo. Kung anong desisyon ng korte. Pero hindi ho ba ito nakaka-create ng doubt sa isip ng sambayanan na bakit walang napaparusahan? Yun nga po ang
nais nating ipahiwatig sa taong bayan. Ang Pangulo, ang gusto niya, kapag nagsampa ng kaso, hindi mabilisan. Dapat kompleto ang ebidensya. Dahil pagka nagkataon, konti lang mong pagkakamali, especially criminal case ito. Any doubt, at kapag hindi po naakusahan or nagkaroon ng judgment beyond reasonable doubt, talaga pong magkakaroon ng acquittal. Sige. How do you convince Tapos yung kay Senator Joel Villanueva, gusto nila bakit na ano yan? Secret decision. Beyond reasonable doubt. Beyond reasonable doubt palang kailangan ng ebidensya. Doon pa nga lang sa pirma. Tapos doon pa sa party list. Tapos nausapan. Masyadong halatang ginajagal-jagal ho nila. Yung tipong, yan, pag-usapan muna, Joel Villanueva muna tayo ngayon. Bukas, Jingo Estrada. Ganyan nangyayari dito. the public that the palace is not Ito itong taga-ANC yan Taga-ANC ang ali na yan. actually just giving a slap on the wrist or parang a light reaction to this given that Juan Ponce Enrile is a sitting official in the Marcos administration? Paano po tayo makakapagbigay ng anumang impluensya sa korte? Korte po yan. May separation of powers at kailangan po natin igalang. Korte po yan, may separation of powers. Paano daw sila magsasalita? Anak ng toko yung GAA oral argument di na natuloy. Na i-declare ang unconstitutional. Yung PhilHealth oral argument tigil. Wala silang impluensya. Okay, maniwala. Kasi pag hindi po natin ginalang ang mga desisyon ng korte, magiging chaotic country po tayo. So mahirap po yun. Dapat natin pagtiwalaan ang ating justice system. Okay, wala nang tanong. Yusek Claire. Salamat. Upang makamtan. Ayun na nga mga kababayan, tapos na ho ang press con nitong si Auntie. So always, maraming salamat po sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat po kayong lahat. Mahal natin Pilipinas. Salamat Auntie napakalupit ng mga tinuran mo dito sa press con mo na to. Namimiss ko yung modulation niya, yung delivery niya. Yan lang talaga. Pero yung mga lalabas sa bunganga niya, mga impormasyon, wala kwenta, natural. Ano lang naman talaga, kumbaga yung kung paano niya i-deliver, yun lang talaga yung atin dito. Pero as usual, wala pa rin yung kwenta. Puro pagpropaganda na naman sa administrasyon nito si Marcos Jr. Maraming salamat ho. Mahal natin Pilipinas.